si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulon ng mga balita, Bulkang Kanlaon sumabog. Water level ng 8 dam sa Luzon bumaba. Mga bibisita sa beach, pinag-iingat sa insidente ng pagkalunod ngayong Holy Week break at summer. PBBM, pinangunahan ang pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Misamis Oriental Governor humingi ng paumanhin matapos ang pagbabatikos sa kanyang sexist remark. Direktang Cebu-Brisbane flight, opisyal nang ilulunsad ngayong Nobyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Isang explosive eruption ang gumising sa mga residente malapit sa Bulkang Kanlaon nitong Martes. Nagbuga ito ng makapal na plume na may taas na humigit kumulang 4,000 metro papuntang Timog Kanluran. Nagkaroon rin ng pagdausdos ng pyroclastic density currents o PDC mula sa bunganga ng bulkan. Ang PDC ay mga pinaghalong abo, bato at gas na nakapagdudulot ng sunog at mas mabilis ang kilos nito kumpara sa pagragasa ng lahar. May dala rin itong panganib sa kalusugan tulad ng pagkasunog ng baga at asphyxiation o hirap sa paghinga. Sa ngayon, nananatiling nasa alert level 3 status ang bulkan. Isang malungkot na balita, kumpirmadong natagpuan na ang 12 sa 4 na Pilipinong nawawala matapos ang malakas na pagyanig sa Myanmar. Ipinaalam na sa parehong pamilya na natagpuan na ang kanilang kaanak. Isa sa 2 Pinoy ay kinilalang si Francis Aragon na kinumpirma ng kanyang kapatid. Tinutukoy ng National Bureau of Investigation ang mga labi sa pamamagitan ng mga sample ng DNA na kinuha mula sa mga labi. Umaasa naman ang Department of Foreign Affairs na matagpuan na rin ang natitirang 2 pang Pilipinong nawawala. Bunsod ng pagtaas ng temperatura ngayong panahon ng tag-init, bumaba ang water level ng 8 pangunahing dam sa Luzon. Naitala nitong Miyerkules ang 208.73 meters na taas ng Angat Dam sa Bulacan kung saan bumaba ito ng 23 sentimetro mula sa nakaraang sukat. Mababa ito ng higit 3 metro sa normal na high water level ng dam. Samantala, bumaba rin ang water level sa Ipo Dam sa Bulacan, Lamesa Dam sa Quezon City, ang Buklaw Dam at Binga Dam sa Benguet, Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, Magat Dam sa Isabela at Caliraya Dam sa Laguna. Tinatayang nasa 2 taon ang titiisin ng mga commuter bago tuluyang matapos ang major rehabilitation ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA batay sa pagsusuring ginawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay MMDA Chair Attorney Romando Artes, ang naturang proyekto ay itinuturing ng long overdue at hindi na matatawag pang rehabilitasyon dahil total replacement na ang gagawin sa EDSA. Kaugnay nito ay tiniyak naman ng ahensya sa publiko na nakahanda ang kanilang mitigating measures sa panahon ng rehabilitasyon at kumpiyansa na sa oras na ito ay matapos, masosolusyonan na ang problema sa lubak-lubak na daan na isa sa dahilan ng pagbagal ng trapiko. Gayon din ang kadalasang nagiging dahilan ng aksidente. Dininig sa Senado ang mga isyu sa tanimbala, random checking at bukas maleta sa mga paliparan sa bansa batay sa naging ocular inspection ng tanggapan ni Senator Raffy Tulfo sa Mactan, Cebu International Airport. Gayon din ang mga natanggap na reklamo ng tanggapan. Sa pagdinig ay nilinaw ng Philippine National Police na walang insidente ng laglag bala, bagkus ay kusa itong dinadala ng mga pasahero para sa kadahilan ng pampaswerte o anting-anting habang ang ilan ay kapabayaan sa kanilang parte. Dahil dito, mungkahi ng senador na maglagay ng mga karatula upang mapaalalahanan ang mga pasahero hinggil dito.
Bukod dito ay binigyang linaw din ang issue sa kamakailang insidente ng naabalang pasahero sa NAIA dahil sa random checking, kung saan paliwanag ng otoridad na kinailangan siyang inspeksyonin dahil sa pagtunog ng alarm at kinumpirma lamang kung ano ang nakapagpa-trigger sa pagtunog nito. Naka-heightened alert na ang lahat ng 44 na paliparan sa bansa bilang paghahanda sa papalapit na Semana Santa. Ito ang inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kung saan inaasahan ng 20% pagtaas ng bilang ng mga pasaherong babiyahe sa Ninoy Aquino International Airport sa mahal na araw. Magpapatayo ang CAAP ng medical tents sa NAIA terminals, pagtatalaga ng K9 dogs, help desks at personnel para sa ligtas at maayos na paglalakbay. Nagpaalala ang Philippine National Police o PNP sa publiko na planong mag-beach na mag-ingat sa paglusong sa dagat upang hindi maging biktima ng pagkalunod ngayong summer at Holy Week break season. Ngayong buwan hanggang Mayo, kadalasang maraming naitatalang kaso ng mga nalulunod dahil ito umano ang panahon ng bakasyon, kung saan nagsari ng mga bumibisita sa mga dagat. Nakatakda namang mag-deploy ang mga otoridad ng higit kumulang 40 kapulisan na humihingi rin ng agapay sa mga magulang upang tiyakin na hindi mauuwi sa trahedya ang ligtas na bakasyon ng mga turista. Susunod sa News Force. COMELEC ipinatitigil ang paggamit ng campaign jingles na may double meaning na indikasyon. Lalaking ipinasok ang motorsiklo sa simbahan sa Batangas, arestado. Narcos Mexico actor Manuel Masalva, stable na ang lagay matapos makoma dulot ng bakterya na nakuha sa Pilipinas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay-pugay sa mga veteranong bayani bilang pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat Shrine sa Pilar, Bataan. Sa temang Kabayanihan ng Veterano, Sandigan ng Kaunlaran ng Bagong Pilipinas, kinilala ni Pangulong Marcos ang patuloy na pagbibigay inspirasyon ng kabayanihan ng mga veteranong bayani sa publiko. Panawagan ni Marcos, patuloy na isabuhay ang legasiyang iniwan ng mga bayani sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Humingi na ng paumanhin si Misamis Oriental Governor Peter Unabia kaugnay ng kanyang binatikos na pahayag na tanging ang magagandang babae lamang ang dapat na maging nurse. Sinabi niya ito sa isinagawang flag ceremony sa lungsod na aniya biro lamang ang kanyang pahayag para pasayahin ang mga residenteng matagal na naghintay. Matatandaang binatikos ang gobernador dahil itinuring na sexist remark ang kanyang naging pahayag ukol sa pagiging nurse. Inatasan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang isang fact-finding team upang siyasatin ang umano'y sapilitang paggamit sa isang mentally challenged na babae para siraan si Pasig City Mayor Vico Soto. Ayon sa DSWD, maaaring lumabag ito sa RA 7610 na nagbabawal sa anumang uri ng pang-aabuso at eksploitasyon sa mga taong may kapansanan. Nagpahayag ng pagkadismaya ang pamilya ng babae na nagsabing pinilit lamang itong mag-record ng video kapalit ng libreng bigas mula sa isang kandidato. Naging kontrobersyal online ang naging campaign jingle ng vlogger at kumakandidatong konsehal sa Distrito 3 ng Maynila na si Mocha Uson dahil sa tila malaswang lirikong pahiwatig ng kanyang kampanya. Dahil dito, hinimok ng COMELEC na ihinto ang paggamit ng ganitong campaign jingle. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro.
Hindi nakaligtas sa mata ng Commission on Elections o COMELEC ang naging campaign jingle na ito ng tumatakbong konsehal sa 3rd District ng Maynila at vlogger na si Esther Margo o Mocha Uson sa naganap na proclamation rally ng political party na Yormes Choice sa panguna ng tumatakbong alkalde ng lungsod na si Francisco Isko Moreno Dumagoso. Ang controversial na jingle na ito ay pinamagatang Cookie ni Mocha na malapit na katunog ng maselang parte ng babae. Laman ng liriko ng jingle ang mga katagang Cookie ni Mocha ang sarap-sarap kung saan una na itong binatikos ni Bataan Representative Geraldine Roman sa pagtataguyod ng objectification ng katawan ng isang babae. Bunsod nito ay nagpadala ng isang liham ang poll body kay Uson kasabay ng paghimok na iwasang gumamit ng campaign jingle na may indikasyon na double meaning. Nakapaloob sa liham na isinumite nitong Miyerkules ang hiling ng COMELEC kay Uson na sa halip na gumamit ng mga salitang pumapagitan sa accepted speech and obscenity o kalaswaan, maging direct to the point na lamang ito sa kanyang isinusulong na mga advokasya sa kampanya. Ayon pa sa COMELEC, kung magiging direkta ang pagsasalaysay ng mga kandidato sa kanilang layunin, mas maisusulong ng maayos ang kanilang mga advokasya na naisipabatid sa mga botante. Naging positibo naman ang naging tugon ni Uson sa naturang feedback mula sa poll body at lubos na kinilala ang kahalagahan ng pagpapanatili ng magalang, inklusibo at naaangkop sa edad na tono sa lahat ng komunikasyon sa kampanya. Tiniyak din ni Uson na inatasan na niya ang kanyang campaign team na ihinto na ang paggamit ng naturang campaign materials. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nilinaw ng Department of Interior and Local Government o DILG na hindi muna ipapadeport ang Russian-American vlogger na naaresto dahil sa pangaharas. Dapat umano niyang harapin ang mga parusang kanyang kakaharapin sa Pilipinas. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Iniharap sa isang press con sa Quezon City ang naarestong Russian-American vlogger na si Vitali Dorovetsky matapos ang kanyang kamakailang insidente ng pangaharas sa Taguig City. Naging viral ang naturang vlogger matapos gawing katawa-tawa ang mga security guard sa BGC. Kabilang ang pagtangkang paghalik, pagkuha ng sombrero at pagmumura sa mga CQ. Di pa nakontento ang dayuhan at pati ang matandang ito ay kanyang pinagtripan. Napag-alaman din ng mga otoridad na nanguha ito ng electric fan sa isang restaurant at pinagmumura din ang isang surfing instructor. Idineklara na rin umanong persona non grata ang vlogger sa ilang mga bansa. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, hindi muna ipapadeport ang dayuhan. Aniya, kailangan niya munang kaharapin ang mga kasong isasampa laban sa kanya sa Pilipinas. Ngayon, babalato sa lahat ng mga gustong ganito pang gawin, huhulihin namin kayo. Hindi kami papayag na basusin nyo ang mga Pilipino at lalong-lalo na walang exempted sa batas dito sa Pilipinas. Mananatili umano ang dayuhan sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Muntinlupa habang isinasagawa ang mga proseso. Paggigit ni Remulla, hindi bibigyan ng special treatment ang mga dayuhan sa bilangguan. Sa kasalukuyan ay tinutugis din ang kasama niyang Pilipinong cameraman na maaari rin umanong panagutin ng mga otoridad. Francis Riodique, nag-uula para sa Golden Nation Network. Arestado ang isang lalaki sa bayan ng Taal, Batangas matapos lapastanganin ang isang simbahan. Kita sa isang video na ipinasok ng lalaki ang kanyang motorsiklo at pinark sa tapat ng altar. Hindi pa nakontento ang lalaki dahil umupo pa ito sa upuan ng pari, itinaas ang paa at pumalakpak. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Taal Municipal City Police ang naturang insidente.
Nasa stable condition na si Narcos Mexico actor Manuel Masalva matapos itong ma-medically induced coma dulot ng aggressive bacterial infection na nakuha nito sa Pilipinas. Pagbabahagi ng manager nito, 2 araw matapos ang trip ng aktor sa bansa nang makaranas ito ng internal discomfort at pain na aniyay lalo pang lumalala ang nararamdamang sakit kada araw. Agad namang sumailalim sa emergency operation si Masalva matapos madiskubre ng mga doktor ang bacterial infection at kinailangan itong ilagay sa medically induced coma matapos umabot ang impeksyon sa kanyang baga. Samantala, nakipag-ugnayan na ang Department of Health sa 2 bansa kung saan nagpakonsulta ang aktor upang matukoy ang bacterial illness na nakuha nito sa Pilipinas. At pagtitiyak naman ng DOH, walang dapat ikabahala ang publiko. Inanunsyo ng airline na Jetstar na mag-uumpisa na sa ika-27 ng Nobyembre ngayong taon ang direktang flight mula Brisbane, Australia tungong Cebu City. Ang bagong ilulunsad na ruta ang pinakaunang direktang koneksyon ng Australia at Cebu. 3 beses na lingguhang flight ang alok ng Jetstar na Brisbane to Cebu tuwing araw ng Linggo, Miyerkules at Biyernes. Kasabay nito ay ang pagsisimula rin ng flight mula Perth tungong Manila. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulon ng mga balita, Bulkang Kanlaon sumabog. Water level ng 8 dam sa Luzon bumaba. Mga bibisita sa beach, pinag-iingat sa insidente ng pagkalunod ngayong Holy Week break at summer. PBBM, pinangunahan ang pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Misamis Oriental Governor humingi ng paumanhin matapos ang pagbabatikos sa kanyang sexist remark. Direktang Cebu-Brisbane flight, opisyal nang ilulunsad ngayong Nobyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.